ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sabi nga sa mga meme, ang AFAM daw ang shortcut sa pag-ahon sa kahirapan. Kaya hindi nakapagtataka na marami sa atin na naghahanap ng foreigner na pwedeng maging forever. Ikaw kabarangay, handa ka bang magka-AFAM at makaranas ng halo-halong swerte at dugong banyaga? Dear Papa Dudut, magandang tanghali po sa inyo at sa mga kabarangay natin. Ako po si Desa, senior na po ako. Naging libangan ko na tuwing tanghalian ang makinig sa inyong programa at maraming beses na akong naiyak. Napahalakhak ng tawa at na-stress sa mga kwentong ibinabahagi dito sa Barangay Love Stories. Sabi ko nga minsan ay grabe naman ang nangyayari kay Sender. Kawawa naman at napakatanga naman. Pero napapaisip ako, ang buhay ko pala ay pwedeng itampok sa programa ninyo kaya sumulat ako dahil nais kong ibahagi ang kwento ng buhay ko na para bang kinuha mula sa isang teleserye. Hindi ko na po alam kung tatawa o iiyak ako sa mga nangyayari kaya naisipan ko na lamang na sumulat sa inyo. Matagal na panahon na ang nakalipas nang makilala ko si Stephen, isang AFAM na taga-Amerika. Nakita ko sa internet na ang ibig sabihin pala ng AFAM ay a foreigner around Manila. Pero ginagamit na rin siya ngayon na pantawag sa foreigner kahit wala ka sa Maynila. Dati simpleng foreigner o kaya ay kanulang ang tawag. Nagkakilala kami ni Stephen sa isang beach resort kung saan ako nagtatrabaho bilang taga-linis ng kwarto. Sa unang tingin pa lamang ay alam ko nang may kakaiba sa kanya. Hindi lang dahil sa kulay ng kanyang balat o banyagang accent, kundi dahil sa napaka-gentle niyang paraan ng pakikitungo sa akin. Hindi nga nagtagal ay naging kami at ramdam ko ang kanyang pagmamahal. Papadudot at inakala kong siya na ang sagot sa lahat ng pangarap ko. Pero sabi nga nila ay hindi lahat ng maganda ay nagtatagal. Dumating ang araw na kinailangan niyang bumalik sa Amerika. Nangako siyang babalik pero habang tumatagal ang paghihintay ay unti-unti kong nararamdaman ang lamat sa aming relasyon. Sa umpisa ay regular pa ang pagpapadala niya ng sulat. Pero kalaunan ay bigla na lamang itong nawala, Papadudot. Naiwan akong nagmumukmok, nagtatanong sa sarili ko kung ano ang pagkukulang ko. Bakit hindi na siya sumusulat sa akin? At dito na nga pumasok sa eksena si Edward. Si Edward ay matagal ko nang kilala. Kaibigan siya ng pinsan ko at matagal nang umaaligid sa akin. Nung una ay hindi ko siya pinapansin dahil mahal na mahal ko nga si Stephen. Pero sa mga pagkakataong umiiyak ako dahil sa kawalan ng balita mula kay Stephen, si Edward ang laging nariyan sa tabi ko. Siya ang nagpapatawa sa akin at umaalalay kapag bumibigat na ang loob ko. Hindi ko maitatangging napapalapit na rin ang loob ko sa kanya, Papadudut. Desa, parang kanina ka pa nakatulala dyan ah. Bagong taon na pero ganyan ang mukha mo. May problema ka ba? Okay ka lang ba? Halata ba talaga may problema ako, Edward? Heto, hindi ako sinungaling ha. Pero halatang maganda ka pa rin. Bolero ka talaga, Edward. Totoo naman na maganda ka. Kaya nga gusto kita eh. Pero teka ha, hindi lang dahil sa maganda ka, kundi dahil mabait ka. Ewan ko sa'yo. Ito talaga, totoo ang sinasabi ko, Desa. Ayaw mong maniwala sa akin?
Siguro kung yung foreigner mo ang nagsabi sa'yo ng maganda ka at mabait, tsak na naglulupasay ka na sa kilig dyan, hindi ba? Siyempre naman, iba kasi kapag yung Prince Charming mong nagsabi nun. Aray naman, ibang klase ka talaga. Kung Prince Charming siya, ano ako sa'yo? Naku, baka may masabi akong hindi maganda. Tingin ko, nabulag ka na talaga ng foreigner na yun. Love is blind nga, kaya ganun. Wow! Ibang klase rin to. Hindi ba halos 2 taon ka nang di sinusulatan nun? Edward, baka saan na naman mapunta tong usapan na to? Nag-aalala lang naman ako sa'yo, Desa. Sulat ka ng sulat. Wala ka nang natatanggap na sagot galing sa kanya, di ba? Ang hirap kaya nun. Siya tong mayaman at hindi pinoproblema ang pagbayad sa pagpapadala ng sulat. Siguro, may iba na yun. Binura ka na sa buhay ng mokong na yun. Tigilan mo nga yan kasi hindi totoo yan. Mahal ako ni Stephen. Payong nagmamalasakit lang ha. Kung talagang mahal ka nun, binabalikan ka na at sinasagot ang sulat mo. Parang ganyan naman lahat ng mga kano. Tingin ko talaga hindi ka nababalikan nun. Marami na ako naririnig sa mga tulad nila. Matapos makuha ang gusto sa babae, ayun, kumaripas na. Hindi na binabalikan ang babae nila. Bawiin mo sinasabi mo, Edward. Hindi ganun si Stephen. Bawiin mo! Pasensya ka na, Desa. Hindi ko pwedeng bawiin yun kasi totoo yun. Kaya gumising ka na. Iniwan ka na ng foreigner mo. Hindi ka nababalikan nun. Hindi. Hindi. Araw-araw ka na lang ganyan. Hindi siya dapat iniiyakan. Tama na nga, Edward. Nandito naman ako. Gusto kita. Hindi ko gagawin yung ginawa sa'yo ng lalaki na yun. Hindi. Mahal ko si Stephen. Pwede ba? Hindi kita gusto. Ako lang ang lalaking nagmamalasakit sa'yo. Ako ang nandito sa'yo ngayon oh. Bigyan mo naman ako ng pagkakataon na mahalin kita. Edward, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na babalikan ako ni Stephen? Kung talagang babalikan ka at mahal ka nun, bakit hanggang ngayon wala pa rin? Huwag ka nang umasa dun. Nasa kabilang mundo yun. Hindi ka nakakasiguro kung talagang mahal ka nun kasi hindi mo nga siya nakikita. Basta, babalik siya para sa akin. Babalikan niya ako. Ilang beses mo na rin yung sinasabi, pero wala. Alam mo, wala kang pake. Umalis ka na nga. Huwag mo akong lalong binubwisit. Hindi naman kita binibwisit. Kung pera lang ang gusto mo sa kanya para maiahon kayo sa kahirapan, kaya ko yun. Ano? Nagsisimula na ako ng sarili kong negosyo. Kita mo naman, lumalaki na to. Kumikita. Grabe ka. Tingin mo ba sa akin mukhang pera? Nabibili? Hindi sa ganun. Pero aminin natin, kailangan natin ng pera. Ng buhay na masagana. Ayaw ko rin mag-asawa kung hindi ko kayang buhayin ang pamilya ko. Kaya nga ngayon nandito ako sa'yo at sinasabi ko to kasi handa na ako. Kaya na kitang buhayin at ang mga magiging anak natin. Edward, pasensya ka na ha. Pero si Stephen ang mahal ko. Siya lang. Tsaka gusto ko talaga na iisang lalaki lang. Teka, pasensya ka na sa sasabihin ko. Pwede kasing pampalipas oras ka lang ng Stephen na yun. Basta ako, mahal kita. Nandito lang ako para sa'yo. Grabe ka. Sa totoo lang talaga tayo, Desa. Basta, nandito lang ako. Ilang beses na ako nagsabi sa'yo na gusto kita. Hindi man asultong mga mata ko, pero sa'yo lang tumitingin to. Pero, hindi rin pwede na maghihintay ako sa wala. Kaya pag-isipan mo na tong aloko. Kasi totoong mahal kita, Desa. Huwag ka nang umiyak. Sige, hindi na kita iistorbohin. Aalis na ako. Simpleng babae lang po ako noon, Papa Dudut. Tahimik po ako at walang ibang pangarap kundi ang makahanap ng taong magmamahal sa akin ng totoo. Buong akala ko talaga na si Stephen na yon, pero dahil sa tagal na hindi siya nagparamdam, ay parang sinasabi nito sa akin na pinapaniwala niya lamang ako na mahal niya ako. At tama si Edward sa mga sinabi nito na ginagamit niya lamang ako at nang nakuhan nito ang gusto'y hindi na nagparamdam pa. Nang dumating si Edward sa buhay ko ay isang lalaking hindi ko akalaing mamahalin ako at walang judgment na hindi na ako virgin. Grabe kasi ang prejudice ng mga tao noon, pero si Edward ay tanggap niya ang nakaraan ko. Naging sandigan ko si Edward nang iniwan ako ni Stephen. Akala ko si Stephen na ang lahat para sa akin, Papa Dudut. Pero mali pala ako. Iniwan niya ako sa ere at hindi na binalikan pa.
Sa mga panahong yun si Edward ang nagparamdam sa akin ng halaga. Sa kabila ng lahat ng sugat sa puso ko, pinilit ni Edward na buuin ang pagkatao kong nagkalamat dahil sa nakaraan. Dahil sa pagmamahal ni Edward, natutunan kong muling buksan ang puso ko, Papa Dudut. Sinagot ko siya at hindi nagtagal ay nagpakasal kami. Akala ko sa wakas, ito na ang simula ng masayang pamilyang bubuuin namin. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay bumalik si Stephen sa buhay ko. Nagulat ako, Papa Dudut, nang makita siyang muli. Nakipagkita siya sa akin kahit masakit ay kinausap ko siya. Gusto kong malaman kung bakit siya bumalik at ano ba ang hinahanap niya matapos ang lahat ng ginawa niya. Sinabi niya sa akin na mahal niya ako at wala siyang natatanggap na sulat na galing sa akin. Pareho kaming nagtataka at baka nawala ang mga sulat naming dalawa. Hindi ko alam kung papaano pero nadala ko sa init ng muling pagkikita namin, Papa Dudut. May nangyari sa amin. Isang bagay na hindi ko po inaasahan. Pagkatapos noon ay sinabi ko na kay Stephen na hindi na kami pwedeng magkita at makipag-communicate pa kasi may asawa na akong tao. At ang nangyari sa amin sa kama ay isang pagkakamali lamang. Sumang-ayon siya at hindi na nga kami nagkita matapos ang tagpong yon pero nabuntis ako, Papa Dudut. Walang araw na hindi ko ipinagdarasal sa langit na sana anak lang namin ni Edward ang dinadala ko sa aking sinapupunan. Na hindi nagbunga yung nangyari sa amin ni Stephen pero laking gulat ko na asul ang mata ng anak ko. Parang Snow White sa balat. At ang nga ito ni Stephen at hindi ko maitatago ang kataksilan na ginawa ko kay Edward, Papa Dudut. Han, kausapin mo naman ako. Paano mo nagawa sa akin to? Paano? Sorry. Pinagmumukha mo akong tanga. Han, huwag kang sumigaw, baka magising yung bata sa kwarto. Anong kaibangan tong ginawa mo? Ano na lang sasabihin ng mga tao? Nasalisayan ako ng isang kano? Wow! Han, sorry na. Sorry? Kaya ba ng sorry mo na bawiin ang lahat? Ginawa ko naman ang lahat, Desa. Naging mabuti akong asawa sa'yo. Ayoko sanang sabihin to pero naging mabuti ang kalagayan mo nang pinakasalan kita. Nagsumikap ako para maging maayos ang buhay natin. Naging tapat ako sa'yo pero ito ang igaganti mo sa akin? Gusto ko lang naman kausapin siya. Yun lang naman ang dahilan kung bakit ako nakipagkita sa kanya eh. Gusto ko lang malaman kung bakit hindi niya sinasagot yung mga sulat ko noon. Nagkita pala talaga kayo ng kanong yun? Nagpauto ka naman sa mga sinabi niya. Tapos tumihaya ka. Hindi pa ba ako sapat? Gusto mo talaga sa ganung lalaki? Ibang klase ka rin talaga. Anong pinagkaiba mo sa ibang babaeng nagbebenta ng aliw? Sa ginawa mo, mas masahol ka pa sa kanila. May gana ka pang sampalin ako? Ikaw tong nagtaksil? Ikaw tong nangloko sa akin? Hindi ako bayaran, Edward. Eh kung hindi ka bayaran, anong ginawa mo? Di ka bayaran. Alam ko na kung ano ka. Makati ka. Nagpakamot ka sa lalaking yon kahit may asawa ka na. Marumi kang babae. Pinagtaksilan mo ako. Sorry na. Natukso lang ako. Lintik na dahilan yan. Ano? Natukso tapos nagumpugan kayo sa kama? Tapos ayun, nakalunok ka ng bola at lumaki ang tiyan mo. Tapos eto, tingnan mo yung anak mo. Kulay pa lang ng mga mata, kitang-kita na ang pagtataksil mo sa akin. Anong klase kang asawa? Oo na, mali na ako. Mali ang ginawa ko. Akala ko kasi pinigilan ko naman ang sarili ko eh. Hindi ko alam kung bakit pumayag pa rin ako makipagsiping sa kanya pero matapos namin ginawa yun sabi ko sa kanya na yun na talagang huli namin pagkikita dahil may asawa na ako. Dahil ayoko magkasala pa. Isang beses nyo lang ginawa tapos nakabuo agad. Ang talas pala ng anong yun. Eh di doon ka na. Grabe naman yung matras mo na yan. Gusto talagang magpalahi. Gusto mo palakpakan kita, Desa? Magtatawag ako ng mga kapitbahay para pumalakpak kami sa ginawa ninyo. Edward. Saka isang beses o maraming beses man yan, nagkasala ka. Nagtaksil ka at yung anak mong yan
ang ebidensya ng pagtataksil mo sa akin. Edward, patawad. Ang sakit, Desa. Hindi mo alam kung gaano kasakit. Hindi kita masisisi kung galit ka. Siguro nga, maghiwalay na lang tayo. Hindi akong babae para sa'yo. Ano? Kasi nga ang bait-bait mo sa akin eh. Ginawa mong lahat para sa akin pero itong sinukli ko. Ayoko naman na magsama tayo at araw-araw mo ipapamukha sa akin ang nagawa ko. Ayoko na araw-araw na makikita mong anak ko sa pagkakasala. Kaya siguro, maghiwalay na lang tayo. Hindi! Hindi tayo pwede maghiwalay. Pero, nagkasala ako sa'yo. Nagtaksil ako. Sandali! Huwag tayo magpadalos-dalos. Hindi ko rin kayang mawala ka. Eh anong gagawin ko? Wala na akong mukhang ihaharap sa'yo at sa pamilya mo. Tsak na magiging pulutan tayo ng mga chismis ng kapitbahay. Teka lang, may nakaalam ba na nagkita kayo ng kanuna yon? Yung kapatid ko, siya lang ang may alam. Ayaw ko maghiwalay tayo. Basta ipangako mo sa akin na hindi ka nagagawa pa ng bagay na ikakasama at ikakasira ng relasyon natin. Han? Mahal mo naman ako, hindi ba? Oo naman, mahal kita. Kalimutan na natin ang lahat. Hindi ko kayang mawala ka sa piling ko. Pero, paano ang bata? Paano ang itsura niya? Pwedeng sabihin nating pinaglihim mo siya sa biren sa simbahan. Parati ka namang nasa simbahan eh. Ano? Yan ang sasabihin natin. Anak ko yung batang iniluwal mo. Ako ang ama, pero ipinaglihim mo siya sa mga santo. Kaya naging ganun ang itsura ng anak natin. Nagulat ako sa mga pahayag ni Edward ng gabing yon, Papa Dudut. Mahal na mahal ako ng asawa kong si Edward pero nasaktan ko siya ng todo dahil sa isang katotohanan na hindi ko na kayang itago. Masakit kay Edward na malaman na iba ang ama ng anak namin. Ramdam na ramdam ko ang sakit at pighati niya sa tuwing tinitingnan niya ang aming anak. Wala akong magawa kundi ang umiyak at tumingin ng tawad sa kanya, Papa Dudut. Hindi ko rin kayang saktan si Edward ng tuluyan lalo na't alam kong mahal na mahal niya ako. Kahit pa masakit para sa kanyang nangyari ay sinabi niyang hindi niya ako kayang iwanan. Matapos nga ang pag-uusap na yon ay hindi na niya ako sinumbatan pa. Hindi niya ako tinulak palayo. Pero alam kong bawat araw na kasama niya ako ay isang mabigat na laban yon para sa kanya. Sa kabila ng lahat ay naaawa ko kay Edward. Alam kong hindi niya deserve ang ginawa kong pagtataksil. Kaya naging mabuting asawa ko sa kanya at kinalimutan ko na ng tuluyan na may isang Stephen akong minahal. At para sa aming dalawa ni Edward, ang anak ko ay galing sa dugot laman namin ni Edward. At pinaglihi ko lamang ang bata sa mga birhen na nakikita ko sa simbahan. Siguro ay nakuha ni Edward ang ideya na ito noong pinag-aaralan niya sa high school yung tungkol kay Maria Clara sa libro ni Dr. Jose Rizal. Ibang klase ang pagmamahal ni Edward. Walang katumbas ang paglimot niya sa mga kasalanan ko at pagpatuloy sa pag-ibig na kanyang ibinigay sa akin ng mga panahon na kahit nasasaktan siya ay patuloy pa rin siya sa pagmamahal, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, si Edward po ay hindi lamang asawa ko. Naging tagapagligtas ko siya sa pinakamadilim na bahagi ng buhay ko. Sa kabila ng pagkakamali ko ay tinanggap niya ang lahat. Siya ang tumayong ama kay Scarlett kahit alam niyang hindi niya ito dugo. Hindi niya kailanman itinuring na hadlang ang katotohanan yon. Sa halip ay niyakap niya si Scarlett na parabang siya mismo ang nagbigay buhay sa kanya. Hindi ko kayang sukatin ang laki ng sakripisyo ni Edward para sa amin. Napakabuti niyang tao at kahit gaano kasakit ang nagawa ko, pinili niyang manatili para maging asawa ko at ama ni Scarlett. Hindi na namin pinag-usapan pa ang tungkol sa aking pagkakamali. Hindi dahil sa pag-iwas kundi dahil mas pinili naming ituon ang panahon at lakas namin sa mga bagay na mas mahalaga. Sa pag-aalaga kay Scarlett at sa muling pagbuo ng aming pamilya
ang sentro ng aming mga oras. Sa kabila ng mga bulong-bulungan ng mga kapitbahay sa tunay na ama ni Scarlett ay hindi nagpatinag si Edward. Pinangalandakan niya sa lahat na anak niya si Scarlett at pinagbantaan pa. Nakakasuhan ang mga nagsasabing hindi niya anak si Scarlett. Matapos ang ilang taon ay nagkaanak din kami ni Edward. Nakita kong masaya siya at pantay ang tingin niya sa mga anak ko. Kaya naman sa aspetong yun ay sobrang nagpapasalamat ako kay Edward. Pero habang lumalaki si Scarlett at nagkakaisip, ay hindi maiwasan na magtanong ito sa kanyang itsura. At gaya nga ng sinabi ni Edward ay pinaniwala namin ang bata na pinaglihi ko siya sa birhen at kami naman ni Edward ay hindi na namin pa napag-usapan ang tungkol sa pangangaliwa ko noon at ang tungkol kay Stephen, Papa Dudut. Scarlett, anong nangyayari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Ma? Anak niyo po ba talaga ako? Bakit mo naman natanong yan? Oo, anak kita. Syempre naman. Hindi niyo po ba ako napulot sa basurahan? Ay, ikaw talagang bata ka. May maganda bang bata na iniwan lang sa basurahan? Hindi kita napulot sa basurahan, anak. Galing ka sa tummy ni Mama. Anak ka namin ng papa mo. Kaya tumahang ka na, okay? Pero sabi ng mga kalaro ko, hindi daw ako Pinoy. Kaya hindi niyo ako anak. Sino ba yung mga kalaro mo na yan para masabihan ko na mali ang sinasabi nila? Tsaka, huwag ka nang makipaglaro sa kanila. Sa mga bunsong kapatid mo na lang ikaw makipaglaro. Ha? Sila dapat ang kalaro mo. Ang gusto ko, girls ang kalaro ko, Ma. Sabihan ko ang pinsan mong si Meryl na pumunta dito sa bahay para makipaglaro sa'yo, ha? Bibili kita ng panibagong manika, okay? Sige po, Ma. Kaya tumahan ka na. Ikaw talaga, nagpapapaniwala ka sa mga yun. Mama, may iba pa po silang sinasabi. Parati nga nila akong tinutukso talaga. Ano na naman? Ang sabi nila, Amerikana daw ako. Blue daw kasi yung mata ko eh. Tsaka ang puti-puti ko. Naku, naiinggit lang yung mga yun sa'yo kasi you're a princess. Ganyan kaya kulay ng mga mata ng mga manika, di ba? Alam mo, may kukwento ko sa'yo kung bakit ganyan ka kaganda. Gusto mo bang marinig? Opo, Ma. Halika rito. Dito ka sa tabi ko. Gusto kong niyayakap ang baby ko kapag nagkukwento ako eh. Alam mo anak, mahal na mahal ko ang papa mo. Kaya pinakasalan ko siya. Nakita mo yung picture na nakasabit sa baba? Yung puti po ang damit ninyo na parang Reyna po? Tama! Yon ang pinakamasayang araw ko para akong Reyna at yung papa mo naman ang hari. Tapos syempre, nagdasal talaga ako noon para biyayaan ako ng magandang anak. At doon nga ako nagdasal sa birhen hanggang sa nabuntis ako. Dito ka sa tiyan ko. Parang yung baby brother ko nung nasa tiyan mo pa po siya? Ganun na nga. At habang pinagbubuntis kita, parati kong tinitingnan yung mga birhen sa simbahan. Ang gaganda nila, ang puputi at ang pupungay ng mga mata. Doon kita pinaglihi, kaya nang lumabas ka sa tiyan ko, sabi ko, parang birhen ang baby girl ko. Kaya pala ako ganito, Ma. Sa inyo talaga ako galing? Siyempre, dito ka sa tummy ni Mama. Naniniwala ka na ba? Opo, Ma. Naku, parang ang seryoso ng mag-ina ko ah. Ano bang pinag-uusapan yung dalawa? Papa, kinuwento ni Mama na pinaglihi daw po ako sa santo. Kaya ganito po yung itsura ko. Oo anak ko. Kaya ang ganda-ganda mo. Pakis nga ako sa baby ko. Naku, maganda ka nga baby. Pero amoy araw ka naman. Maghapon ka bang naglaro? Opo. Naku, kailangan mo nang maligo baby. Sige na, maligo ka na. Big girl ka na, di ba? Sige na, baka mahilo pa si Papa sa amoy mo. Sige po, Papa, maliligo na ako.
Natatakot talaga ako na kung lalaki na si Scarlett, hindi na siya maniniwala sa kwento natin. Han, pwede bang huwag ka na mag-isip ng ganyan? Nandito ako. Sasabihin ko sa kanya na ako talaga ang ama niya at pinaglihim mo nga siya sa santo. Tapos ang kwento. Oh, bakit ka naman umiiyak? Salamat sa pagmamahal, Edward. Salamat sa lahat. Ako dapat ang magpasalamat dahil minahal mo rin ako at hinayaan mo akong maging ama sa anak mo. Mahal kita, Han. Mahal na mahal din kita, Han. Mula sa araw na isinilang ko si Scarlett ay nangako ako na ibibigay ko ang lahat para sa kanya. Pagmamahal, proteksyon at isang magandang kinabukasan. Walang pag-aalinlangan na ibinigay din yon ni Edward sa kanya kahit alam nitong hindi niya kadugo si Scarlett. Simula pa noong maliit si Scarlett, si Edward na ang tumayong ama niya. Ginawa niyang lahat para mahalin at alagaan si Scarlett na parang tunay niyang anak. Lumaki si Scarlett na hindi nalaman ang katotohanan. Papadudot sa bawat gabi na iniisip ko kung aaminin ko ang totoo sa kanya ay umiiyak ako. Mahal na mahal ko ang anak ko at hindi ko kayang masaktan siya. Pero alam kong kailangang mangibabaw ang katotohanan. Kaya nung naging 18 years old na siya ay naisip ko na hindi ko na kayang itago pa ang lahat. Dumating na ang araw na kinakatakutan ko. Ang araw na kailangang sabihin ko sa kanya ang lahat-lahat. Sa loob ng 18 years, binabangungot ako sa bawat gabi. Iniisip ko kung paano niya tatanggapin ang katotohanan. At eto na nga ang bangungot na yon, Papa Dudut. Nakita ko ang galit sa mukha ng anak ko noong hinarap niya ako para sa katotohanan. Parang gusto ko na lamang na lamunin ako ng lupa dahil nadudurog ang puso ko habang nakikita ko ang sakit sa mga mata niya. Pero naisipan ko rin na mas mabuti ng pakawala ng kasinungalingang matagal kong tinatago. Alam kong sa dulo ay kailangang maging buo ang pagkakakilala niya sa kanyang sarili. Karapatan niya yon kaya hinarap ko si Scarlett ng buong tapang. Kahit nanginginig ang boses ko at sinabi ko sa kanya na siya ang isa sa mga pinakamahalagang tao sa buhay ko. At lahat ng ginawa ko ay para sa kanya, Papa Dudut. Niyakap ko siya kahit ramdam kong lumayo ang loob niya sa akin ng mga oras na yon. Years old na ako. Hindi na ako bata. Sino ba talaga ang tatay ko? Sino? Scarlett, anak. Nung bata pa ako, naging usap-usapan na hindi ako anak ni Papa dahil nga mukha akong anak ng isang kano. Maraming beses kitang tinanong at maraming beses mo rin akong sinagot na pinaglihim mo lang ako sa santo. Ma, hindi ba kayo kinikilabutan sa ginagawa niyong pagsisinungaling? Sabihin niyo sa akin ang totoo. Amerikano nga bang tatay ko, Ma? Scarlett, ang mahalaga, mahal ka namin ng Papa Edward mo. Ibig sabihin, totoo nga. Anak. Ma, 18 years niyo ako niloloko. Kailangan ko kasing… Anong kasinungalingan pa ang sasabihin mo, Ma? Gusto ko lang marinig mula sana sa inyo yung totoo eh. Pero hanggang ngayon, ayaw niyo pa rin sabihin. Umamin na si Tia Magda. May kasintahan ka daw na isang Amerikano. At yun yung nakabuntis sa'yo. Siya yung ama ko. Pero, ang ipinagtataka ko lang, mag-asawa na kayo ni Papa nun, di ba? Ibig sabihin, nangaliwa kayo? Ako yung bunga ng pagtataksil nyo kay Papa. At saka, nagpakamartir si Papa. Inako niya ako at itinuring na tunay niyang anak. Anak, sorry. Sorry. Bakit niyo tinago sa akin yun? Totoo nalaman mo. Anak kita sa isang Amerikano, si Stephen. Nagmamahalan kami pero nung bumalik siya sa Amerika, hindi na siya sumulat sa akin. Hindi ko alam kung ano nangyari. Dumating sa buhay ko ang papa mo, minahal niya ako at doon
Nagpakasal kami. Pero dumating si Stephen, nagkita kami. Maling nakipagkita pa ako sa kanya. Parang bumalik yung dati eh. Akala ko hindi ako mabubuntis kasi isang beses lang namin ginawa yun. Pero nabuntis niya ako. Nabuo ka namin. Ma, bakit mo nagawa yun? Gusto ko nang makipaghiwalay sa papa mo noon. Kasi isang pagtataksil lang ginawa ko pero tinanggap niya ako. Tinanggap niya tayo. At para sa kanya, galing ka sa dugot laman niya, anak ka ng Papa Edward mo. Han? Scarlett, anak? Oh, bakit kayo nag-iiyakan? Pa, alam ko na po yung totoo. Alam ko nang hindi niyo po ko tunay na anak. Alam kong hindi ako pinaglihis sa mga santo. Kasi anak ako ng isang kano. Hindi! Anak kita, Scarlett! Anak ka namin ng mama mo! Tama na! Mga sinungaling kayo! Scarlett! Scarlett! Hayaan mo muna yung bata. Paano kung may mangyari sa kanyahan? Masakit para sa anak natin na nalaman niya ang totoo. Hayaan na muna natin siya. Babalik din yun. Pero paano kung hindi na siya bumalik, Edward? Paano kung tuluyan na siyang magalit sa akin? Hindi ko alam kung kaya ko yun. Nakita mo naman kung paano niya ako tingnan kanina, di ba? Puno siya ng galit. Han, makinig ka. Hindi ba dati, galit na galit ako nung una kong nalaman ng totoo? Pero napatawad kita. Hindi naging madali pero nagawa ko. Alam kong kaya rin niya ni Scarlett. Kailangan lang niya ng panahon. Alam kong totoo yan, Han. Pero ibang sakit ang makita ang anak mong nasasaktan eh. Para bang hinugot yung bahagi ng puso ko. Mahal na mahal ko siya. Lahat ng ginawa ko para sa kanya pero ngayon, parang hindi niya yun naramdaman. Hindi yan. Ramdam niya yun. Ngayon, maaaring galit siya. Nalilito. Pero kilala ko si Scarlett. May puso yan. Tulad ng sayo. Mahal na mahal ka niya. Kahit nasaktan siya ngayon, mapapatawad ka niya. Ito talagang kinatatakutan ko, Edward. Dumating na. Lahat ng taon na tiniis ko ang takot at pangamba, parang wala na akong natira para sa sarili ko. Pero eto na nga, wala na akong tinatago. At yan ang mahalaga. Wala ka nang itatago. Wala ka nang bigat na dinadala. Han, ginawa mo na ang tama. At sa dulo, makikita rin ni Scarlett yan. Han, taan na. Han, ano kung mas piliin niyang lumayo? Edward, hindi ko kaya. Hindi mangyayari yan. Kung napatawad kita, kaya rin niyang gawin yun. Ngayon, hayaan mo munang lumipas ang galit niya. Ibigay mo sa kanya ang panahon para humupa ang emosyon niya. Sana nga, Edward. Sana nga. Tandaan mo, mahal na mahal ka ng anak mo. Tuluyang lumaya si Scarlett sa bahay, Papa Dudut. Napakasakit sa akin bilang isang ina na makita ang anak kong nagdadala ng bigat sa kanyang puso dahil sa katotohanang hindi niya matanggap. Ang sekreto na matagal ko nang tinatago ay parang bomba na sumabog sa pagitan naming mag-ina, Papa Dudut. Parang nawasak ulit ang pagkatao ko at bumalik ang mga alaala ng panahong nagpakatanga ako. Sa pag-asang mahal talaga ako ni Stephen. Hindi ko inakalang ang lalaking yon nang siyang magmamarka ng dugong kano sa anak kong si Scarlett. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta, Papa Dudut. Sinubukan ko siyang tawagan. Ngunit hindi niya sinasagot ang cellphone niya. Napakaraming tanong ang gumugulo sa isipan ko. Mali ba ang desisyon kong aminin sa kanya ang katotohanan? Wala akong ibang hangad kundi ang mailapit siya sa katotohanan. Ngunit sa halip na magkaintindihan kami ay parang mas lalo lamang lumayo ang loob niya sa akin. Nang mawala siya ay walang minutong hindi ako nag-aalala sa kanya. Kung nakakain na ba siya, may tinutuluyan ba o kung hindi ba siya inaabuso ng ibang tao. Bilang isang ina, isang matinding bangungot ang pag-alis ni Scarlett, Papa Dudut.
Parang iniwan ako ng liwanag sa buhay ko. Maraming beses kaming naghanap sa kanya pero wala talaga. Masakit ang mawala siya at hindi ko sinusukuan ang pag-asang magkakaayos kami kapag dumating ang araw na magkita kaming muli. Patuloy akong nananalangin na makita siyang muli at maipadama sa kanya ang pagmamahal ko ay walang hanggan. Gusto kong sabihin sa kanya na hindi kailanman naging kasalanan ang kanyang pagkatao. Dahil ang pagdating niya sa buhay ko ay isang blessing na araw-araw ko na pinagpapasalamat sa Diyos. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, 3 taon akong walang balita sa nag-iisang anak kong babae. Napakasakit nang bigla na lang siyang lumayo. 3 taon ako nagtiis at tinatanong ang sarili, nasaan na kaya siya? Kumakain kaya siya ng maayos? May sakit ba siya? Pero walang sagot, Papa Dudut. Walang sagot. Ni Haniho ay wala akong nahagilap. Hinahanap ko siya sa mga kaibigan niya pero kahit sila ay hindi rin po alam kung nasaan na siya. Parang nawala na ako ng bahagi ng buhay ko na hindi ko alam kung kailan babalik. Hanggang isang araw, Papa Dudut, ay bigla siyang bumalik at nakita ko siya sa pintuan ng bahay namin. Dala ang isang maliit na bag. Agad akong lumapit sa kanya pero may napansin akong kakaiba sa kanya. Hindi lang siya umuwi, Papa Dudut, sapagkat buntis siya. Ang dami kong gustong itanong sa kanya pero hindi ko magawa dahil sa takot kong baka muli siyang mawala. Niyakap ko na lamang siya ng mahigpit at pansin ang takot at hiya sa mga mata niya. Kaya sabi ko sa kanya na kahit anong mangyari, anak ko pa rin siya at mahal na mahal ko siya. Pero hindi ko maiwasang magtanong. Ano kaya mga pinagdaanan niya sa 3 taon na nawala siya? Sino ang ama ng dinadala niya? At bakit hindi niya man lang ako sinabihan, Papa Dudut? Scarlett? Anak! 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 Naupo ka. Ano nangyari sa'yo? Miss na kita. Mama, Oo, nandito lang si mama mo. Huwag ka nang umiyak. Buti umuwi ka. Alalang-alala ako. Ang mga kapatid mo at ang papa mo. Bakit ngayon ka lang umuwi? Ma, I'm sorry po. Anong sorry? Ako dapat ang mag-sorry sa'yo. Patawarin mo ko, anak. Ma, naiintindihan ko na. Pinatawad na po kita. Anak ko, kumain ka na ba? Ha? Ipag-ahanda kita. Ma, may problema po ako. Ano yun, anak? Ano bang problema mo? Ma, buntis ako. Ano? Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Matulungan mo ako, Ma. Sinong nakabuntis sa'yo? Kailangan kanyang pakasalan. Ma, hindi pwede. Anong hindi pwede? Binuntis ka niya, anak. Dapat kanyang panagutan. Ma, kasi may asawa siya. Ano? Ma, hindi ko naman alam na may asawa na pala siya eh. Ginawa niya akong kabit na hindi ko alam. Napakatanga ko. Napakatanga ko. Tanga-tanga ko talaga. Anak. Ma, gusto ko po sanang ipalaglag na lang itong dinadala ko. Scarlett, hindi. Hindi ako papayag, anak. Wag na wag mong ipapalaglag ang bata. Walang kasalanan ng bata para pagkaitan mo siyang mabuhay, anak. Alam mo,
Kung nalaman ko lang na ang pinagbubuntis ko ay hindi dugo ni Edward, pwede kong ipalaglag ang bata. Pero naisip ko, walang kasalanan ng bata sa tiyan ko. Wala kang kasalanan. Kailangan mong makita ang mundo, kaya kailangan ding makita ng magiging apo ko ang mundo, anak. Ma, nagkamali ako. Wala kang kasalanan, anak. Umibig ka lang sa lalaking hindi karapat-dapat. Anak, maraming taon na bumabagabag sa akin ang ginawa ko kahit pinatawad na ako ng Papa Edward mo. Hindi madali, pero alam kong kakayanin mo. Kalimutan mo ng lalaking yon, mag-umpisa ka kasama ang anak mo, ang apo ko. Okay lang po sa inyo na wala akong asawa? Na magiging laman tayo ng chismis ng mga kapitbahay? Wala akong pakialam sa sasabihin nila. Ang importante, maipanganak mong anghel na yan at ipadama natin sa kanyang pagmamahal. Okay? Opo, Ma. Salamat. Salamat po sa pagmamahal ninyo sa akin. Ganyan talaga ang isang ina. Mararanasan mo na rin kung paano magmahal ang isang ina. Itatago ko rin po ba sa kanya ang totoo? Na ang ama niya ay may ibang pamilya pala? Nasa sayo yan, anak. Pero siguro kapag kaya na ng isip niya, sabihin mo pa rin ang totoo. Sige po, Ma. Kailangan ko maging totoo sa anak ko. Ma, nasan po pala si Papa? Nasa kwarto. Oh, Ma. Bakit naman ganyan ang mukha niyo? May sakit ang papa mo, Scarlett. Ano po? May cancer siya. Nagpapahinga lang siya ngayon kasi kagagaling lang namin sa chemo niya. Papa! Alam mo, magiging masaya yon kapag makita niyang panganay niyang napakaganda. Ma, gusto ko po makita si Papa. Halika, sigurado akong masusurprise yon kasi nandito ka na. Nang dumating ang araw na bumalik si Scarlett sa bahay namin ay hindi ko mapigilan ang umiyak. Halo-halong emosyon ang bumalot sa akin, Papa Dudut. Masaya ako dahil muli ko siyang nayakap pero may kasamang takot at awa sa puso ko dahil sa kanyang kalagayan. Buntis siya, Papa Dudut, at napakabata pa niya para sa ganitong klase ng sitwasyon. Pero kahit na ganoon ay nangibabaw ang saya dahil alam kong magiging lola na pala ko. At handa akong suportahan si Scarlett sa bawat hakbang ng kanyang pagiging isang ina. Habang unti-unting bumabalik ang sigla sa aming pamilya, isang masakit na katotohanan ang kinaharap namin. Ang asawa kong si Edward ay may cancer. Alam naming limitado na ang oras na meron siya. Sa bawat araw ay isang laban para sa kanya, Papa Dudut. Ramdam ko ang hirap na dinaranas niya. Pero kahit sa gitna ng sakit ay pinipilit niyang maging matatag para sa amin. Masakit makita siyang nagdurusa. Pero nagpapasalamat ako na sa kabila ng lahat ay nariyan pa rin siya bilang haligi ng aming pamilya. Nang makita ni Edward si Scarlett, hindi ko malilimutan ang ngiti sa kanyang mga mata habang hinahawakan niya ang kamay ng aming anak. Mahal na mahal niya si Scarlett at kitang-kita ko ang kanyang pagmamalasakit. Ang tagpong yon ay tila nagbigay ng liwanag sa kabila ng dilim na nararamdaman namin dahil sa kanyang karamdaman. Pagkalipas ng isang taon ay nakita namin ang napakagwapong anak ni Scarlett. Masayang-masaya si Edward na mayakap ang kanyang apo. Pero sa likod ng masayang tagpong yon ang isang bagay na hindi ko po inaasahan. May inamin sa akin si Edward, Papa Dudut, isang lihim na matagal niyang itinago. Ang nalaman kong yon ang tila sumira sa mundo ko na parang lahat ng pinanghawakan ko ay isang kasinungalingan. Hindi ko alam kung paano ito haharapin. Pero isa lang ang sigurado ako. Handa akong gawin ang lahat para sa aming pamilya kahit gaano pa kasakit ang katotohanan, Papa Dudut.
huwag ka nang magsalita. Kailangan mong magpahinga para mapadali ang paggaling mo. Sa palagay ko, hindi na ako gagaling. Huwag kang magsalita ng ganyan. Magkakaapo ka pa. Dapat makarga mo pa sila. Parang hindi ko na kaya yun. Hindi ko na siguro makikita ang magiging apo ko sa kanila. Pwede bang hindi? Kaya mo pa. Masaya na ako na makitang muli si Scarlett. Nandito na siya, kasama mo. Okay na sa akin na makita ko ang una kong apo. Namana niya kagwapuhan ko. Han, huwag kang magsalita ng ganyan. Ang babaw talaga ng luha mo. Ikaw kasi. Han, patawarin mo ako. Patawarin? Para saan? Wala ka namang ginawang masama para ihingi mo ng tawad sa akin na. Sige na, magpahinga ka na. Hindi ko na talaga kayang itago to, Han. Walang araw na hindi ako pinatatahimik ng konsensya ko sa ginawa ko sa'yo. Ano bang pinagsasasabi mo, Han? Malaki kasi ang kasalanan ko sa'yo eh. Nagawa ko yun kasi mahal kita. Han, ano ba yun? Tungkol to kay Stephen. Ano? Anong tungkol sa kanya? Gusto talaga kita. Pero naunahan lang ako ni Stephen sa panliligaw sa'yo. Kaya nung umuwi siya ng Amerika at nang minsang bumisita ako sa post office, nakita ko ang sulat mo. Han, may ginawa ako sa sulat mo. Sorry. Han, anong ginawa mo? Kinuntsaba ko ang kaibigan ko sa post office. Sabi ko, wag na wag niyang ipadala ang sulat mo. At kung may darating mang sulat mula kay Stephen, hindi niya ito ibibigay sa'yo. Ano? Mahal ka ni Stephen. Ginawa ko siyang masama sa iyong mga mata. I'm sorry. Han, bakit? Nagawa ko ang lahat kasi nga mahal kita. Naging madamot ako. Ayaw kitang maging masaya sa kanya. Gusto ko lang na mapasa akin ka. Kaya nung nalaman ko nagkaanak kayo, alam kong dahil yun sa hindi pa rin nawala ang pagmamahalan yung dalawa. Nakokonsensya ako sa araw-araw sa ginawa ko. Tuwing nakikita ko si Scarlett, naalala ko ang ginawa kong pagtutol sa ugnahan niyo ni Stephen. Pero minahal ko si Scarlett na parang tunay kong anak. Hindi ako nagsisinungaling sa pagmamahal at pagtanggap sa kanya. Para sa akin, anak ko si Scarlett. Lahat ng sulat mo at ang sulat ni Stephen. I'm sorry, Han. Lahat daw yun pagkatapos ko mabasa. Sinusunog ko. Han! Sana mapatawad mo ako. Alam kong hindi mo ako madaling mapapatawad dahil sa ginawa ko. Pero Han, mahal na mahal kita. Sandali lang. Ang sakit sa dibdib. Parang hindi ako makahinga. Han, ayoko nang marinig yan. Hindi totoo ang mga sinasabi mo. Han, I'm sorry. Mahal mo ko, kaya tayo nagpakasal sa isa't isa. Kalimutan mo na yan at isipin mong hindi nangyari yung sinasabi mo. Sa pagkakaalam ko, sa naging buhay ko kasama ka at ang mga anak natin, naging mabuti kang asawa sa akin. Naging mabuti kang ama sa mga anak natin. Yun lang ang katotohanan na gusto kong marinig. Tinaguyod mo ang pamilya natin ng maayos, dugot pawis. Hindi man naging perpekto ang pagsasama natin pero alam natin na mahal natin ang isa't isa. May mga pagkakamali tayo. Malaki din ang pagkakamali ko pero kinalimutan mo. Kaya ayokong isipin na nangyari ang sinasabi mo sa akin. Pwede ba? Ma? Pa? Oh, bakit nag-iiyakan kayo? Naaalala lang namin kung paano kami unang naging kami. Alam mo naman. Hay nako, kayo talaga? Nasaan ang apo ko? Nasa kwarto po. Pinatulog ko po muna. Pwede mo bang dalhin dito ang apo ko? Oo naman pa. Scarlett, anak. Mahal na mahal kita at ang anak mo. Pa, mahal na mahal ko rin po kayo. Pakis nga po ako sa papa kong pogi. Mwah! Pagaling ka na kasi pa, para mas lalo kang pumogi. Sandali pa, kunin ko lang si baby. Balik agad ako dito. Salamat, anak.
Han, salamat. Han, ako ang dapat magpasalamat. Salamat sa pagmamahal mo. Mahal na mahal kita. Papadudot, isang masakit na katotohanan ang narinig ko kay Edward at hindi ko kailanman inakala na darating ang araw na malalaman ko na naging faithful pala si Stephen sa akin. Na mahal niya talaga ako at yung huling pagkikita namin, yung paano namin binuo si Scarlett ay puno ng pagmamahalan. Nang aminin ni Edward sa akin ang isang lihim na matagal niyang itinago ay parang sumabog ang lahat ng paniniwala ko sa kanya. Masakit, Papadudot, sobrang sakit na halos hindi ko na alam kung paano ko haharapin ang kinabukasan. Ngunit sa kabila ng lahat ng sakit ay pinilit kong magpakatatag, hindi lang para sa sarili ko kundi para sa aming pamilya. Wala na akong magagawa kundi ang tanggapin ang kapalaran at hindi ko kayang talikuran ang aming mga anak. Lalo na si Scarlett. Sa kabila ng pagkasira ng tiwala ko kay Edward, alam kong kahit papaano ay naging mabuti siyang ama sa mga anak namin. Sa bawat sandaling nakikita ko siyang nagbibigay ng pagmamahal at suporta sa kanila ay parang binuon niya ulit ang tiwala ko sa kanya. Naintindihan ko kung bakit niya ginawa yon, lalo na tuwing nakikita ko kung paano niya itinuring si Scarlett bilang isang anak. Kahit na hindi niya tunay na anak ay hindi mo mararamdaman ang pagkakaiba. At sa kabila ng lahat ng aming problema ay ipinakita niyang mahalaga sa kanya ang pamilya. Pero hindi rin maaalis sa isipan ko na paano kaya kung hindi ginawa ni Edward yung pagsunog ng mga sulat namin ni Stephen. Siguro ay kami pa rin ni Stephen hanggang sa ngayon. Siguro ay nasa Amerika na rin ako at isa ko sa mga babaeng may asawang afam, pero wala na. Yon ang sabi ko sa sarili ko. Hindi ko inaasahan na matapos ang maraming taon ay nagkita ulit kami ni Stephen. Pareho na kaming senior nang magkita kami. Nakausap kasi siya ni Scarlett, may sarili na siyang pamilya. Sa aming pagkikita ay parang walang nagbago. Maliban na lamang sa edad at itsura namin. Matatanda na kami at hindi na niya nakita pa si Edward dahil namatay na ito. At hindi ko na rin sinabi sa kanya ang ginawa ni Edward sa mga sulat namin. Hindi man kami nagkatuluyan ay malaking bagay na rin na nagkaroon kami ng anak. Binigyan niya ako ng isang dugong afam na anak. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Dessa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever.